O subukan nila ako nang malaman nila ang kaibahan ng isang politiko sa isang public servant. Subukan ng ating mga kababayan nang makatikim naman sila ng pagbabago. Bakit kaya ako tumatakbo? Sabi nila, iba naman. Bago naman. So ito ako, hinahain ko yung sarili ko bilang representante, no, ng grassroots. No? Ako po ay isang negosyante. No? May trabaho. Pero ba't ako tumatakbo? Sa aking pananaw, meron akong maiaambag na bago. Sa aking tingin, ako ay nakapaghanda para sa isang buhay ng public servant. So eto ako, hinahain ko ang sarili ko, no, para baguhin, i-improve ang kalagayan ng mga kababayan natin sa unang distrito ng Rizal. Baka hindi po ninyo alam, ang pinakamayamang munisipyo sa buong Pilipinas ay ang munisipyo ng Cainta. No? Ang pangpito na pinakamayamang munisipyo sa buong Pilipinas ay ang munisipyo ng Taytay. Sinugundahan dito ng munisipyo ng Binangonan. Ano ho ba ang unang distrito ng Rizal? Angono, Binangonan, Cainta at Taytay. 3 sa 4 na bayan na nasasakupan ng unang distrito ng Rizal ang pinakamayaman sa buong bansa. Kaya ang unang distrito ng Rizal ay isa sa pinakamayaman na distrito or legislative district sa buong bansa. Klaro po ba tayo dun? Datos yun. Kung ako'y bibigyan ng pagkakataon na maglingkod, no, ito ang aking mga nais gawin bukod sa mga basic na dapat gawin. Sa laki natin at pinakamayaman tayong unang distrito, bakit wala tayong special economic zone? Wala tayong export processing zone. Napag-iwanan na tayo ng Batangas, Laguna, Cavite. Bakit wala? It takes an act of Congress to declare an area an economic zone. Nasaan yan? Anong ibig sabihin ng economic zone or export processing zone? Ito'y trabaho para sa ating mga kababayan. Development, growth. Nasaan yan? Sa tingin ko, isa sa mga bagay na dapat nating gawin ay pag-aralan at kung posible, gawin. Naturingan pa man din tayong mayamang congressional district. Wala tayo niyan. Maigi pa yung Cagayan, may Cagayan Economic Zone. Maigi pa yung Aurora, meron siyang sariling economic zone. Ang first district ng Rizal, meron ba? Ang sagot, wala. Napakayaman ng Cainta, napakayaman ng Taytay, napakayaman ng Binangonan. Bakit hindi pa siya city? Importante na maintindihan ng mga kababayan natin that we are so needy, no, of basic services and many other things na dapat para sa isang syudad. Pag ating titingnan ang bayan ng Pasig, titingin ka lang pag nasa Ortigas Bridge ka. Familiar po ba kayo ron? Yun yung bridge after Rosario Bridge going eastward. Ibang-iba. Kung sa aking kung sabihin ko, so near and yet so far. Bakit ganun? Ang lapit natin sa NCR, ang lapit natin sa Metro Manila. Pero hindi ko feel pag dumating ako doon. Ibig sabihin, marami pa tayong pwedeng gawin. Nasa periphery tayo no, ng Metro Manila. And yet, ang feel, probinsya. Pagtulungan natin na baguhin yun. Cityhood, development, export processing zone. You talk about basic health services, no? Wala tayong teaching hospital,
pinakamayaman na legislative district na may 3 pinakamayamang munisipyo sa buong Pilipinas. And yet, wala tayong tertiary hospital na teaching hospital din. Saan natin dinadala yung ating mga may sakit? Pag nangangailangan ng intensive care, luluwas pa. Pupunta pa sa mga major cities para gawin yon. Malapit-lapit ang Pasig, malapit-lapit ang Marikina, pero wala sa first district. So ang hirap naman nun para sa ating mga kababayan. No? Ano ang pupwedeng gawin natin? No? Para makipagtulungan tayo sa ating gobernador at sa ating mga mayor para naman maiayos ang mga kalagayan ng ating mga kababayan. Unang-una, iparamdam natin na may gobyerno. Ilapit ang pamahalaan sa tao, not the other way around. That's the first step. Right? Pangalawa, matuto tayong makinig. Makinig, bakit? Tayo ay representante lamang ng tao. Makinig tayo kung ano ang challenges or problema ng mga taong kinakanatawan natin. Okay? At mula doon, maglapat ng solusyon. Kapag ba ikaw ay nagtatae, ang gamot ba doon ay paracetamol? Obviously, hindi. Kahit bigyan kita ng isang banig ng paracetamol, hindi magtitigil ang iyong pagtatae. Ano ang aking pinupunto? Ang solusyon, dapat angkop sa problema. At para maiangkop mo yun, kailangan may konsultasyon. Tanungin ng mga kababayan, ano ang inyong pangangailangan? Ano ang inyong problema? At nang sa ganun, maaksyonan at malapatan ng tamang solusyon. So yun po yung pangalawa. Pangatlo, no? Ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Supporter man o hindi, ibigay ang para sa taong bayan. Walang pipiliin. Pera ng taong bayan yun. So ano ang pinupunto ko? Anyone who needs help from government, give help. Matik yun. Di ba dapat ganon? Hindi po ako politiko, public servant. Malaki ho ang pinag-iba nun. Walang kuya-kuya, ate-ate, o tatay na resback. Bakit? Sa boxing ring ba? Tatawagin mo ang kabarangay mo, nanay mo, tatay mo, pati coach mo pag magsusuntukan. Mano a mano ang eleksyon. Kung tayo ay patas lumaro, may pag-asa ang pagbabago. So, subukan nila ako nang malaman nila ang kaibahan ng isang politiko sa isang public servant.